Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Saan man sulok ng mundo? Ito nga mga kababayan, umpisa na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Pinsan ni BBM, nagsalita na. Mali ang pinagsasabi patungkol kay Pangulong Duterte. Bago po natin panoorin mga kababayan ang buong video, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. So ito, panoorin na po natin mga kababayan. Ang una, siya po ay yung MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mga pagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin yung mga, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Oh, yan po sinasabi po niya na si Senator Tolentino daw po ang unang dumating para ito nga tumulong dito sa mga nangyaring bagyo sa Yolanda noong araw. Ito, pakinggan natin naman itong sinabi ng kanyang pinsan na kung sino ba talaga ang una talaga na pumunta doon at tumulong para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. So, panoorin po natin. Daghang salamat kayo kaya Mayor Duterte. Kay noong November 8, 2013. Oh no! Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin! Oh, yan. Ano yung sinasabi ng pinsan mo? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, di ba? Nanggaling sa pinsan mo. Ang una dumating sa Yolanda. Okay? Sige, tuloy pa natin. Yun! Ang malasakit! Maraming sinabi, maraming batikos, pero nakita po natin, saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Yan. Maraming mga batikos. Tapos, isa ho siya na saksi na nandun siya. Siya na ho nagsabi niyan, mga kababayan. Di ba? Sino ba paniniwalaan natin? Sige nga po. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao, at dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng volunteer. Kaya palakpakan natin si Mayor Duterte at lahat. Muli. Yan. Ayan po Ayan, nakita niyo mga kababayan ang pinsan na mismo niya ang nagsabi, di ba? Ang tunay na nagmalasakit. Sinama pa niya ang buong mga taga Mindanaoan. Lahat nagpunta ho doon para tumulong. Para ito pagtulong nga dito sa bagyong Yolanda na to. So mga kababayan, sino ba talagang totoong nagsasabi na ito kasi si ating Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi ho consistent yung mga sinasabi nila. Alam mo, mali na ho yung mga sinasabi niya. At hindi niya ho pinag-aaralan. Hindi ho ito nagre-research bago ho sila magsalita. Ano ho nangyari sa'yo, Bongbong Marcos? Inconsistent ka sa mga sinasabi mo. At ayun, napapag-alaman na sinungaling ka. At saka, wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Di ba? Ibig sabihin yan, yung mga ikinakampanya mo, matatalo yung mga yan. Kasi, puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Di ba? Yan, tuloy-tuloy mo lang ho yan, BBM. Dahil, magiging 12-0. Magiging 12-0 kayo para dito sa PDP Laban Slate na to. Sige, tuloy nyo ho yan. So, dito naman ho tayo sa impeachment trial ni BP Sara. Ito nga, pinamamadali ni Coco Pimentel. Ewan ko kung anong nangyari, bakit
sa isang iglip lang, ito, nagbago yung ihip ng hangin. At ito nga, pinamamadali niya itong impeachment ni VP Sara Duterte. So panoorin po natin mga kababayan. Iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat umpisa na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang kopya ng liham para kay Senate President Cheese Escudero, binigyan diin ni Pimentel na alinsunod sa Article 6, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, ang impeachment complaint na tinanggap ng Senado ay kailangang aksyonan na agad. Paliwanag ni Pimentel sa nasabing talata ay nakasaad na trial by the Senate shall forthwith proceed. Aniya, sa simpleng kahulugan sa salitang Pilipino ay dapat agad na raw itong umpisahan. Dahil dito ay naniniwala si Senador Pimentel na kabilang sa pangunahing tungkulin ng Senado na dapat bigyan ng agarang aksyon ang impeachment complaint. Matatandaan na ang impeachment complaint ay tinanggap ng Senado noong Pebrero 5 ng taong kasalukuyan, ngunit makailang ulit ng sinabi ni Escudero at iba pang mga senador na sa Hulyo pa ito uumpisahan. Naniniwala si National... Oh, yan ha. Di ba nga, sa June 2 pa nila umpisahan. Actually, ang pagbabalik nila June 2, di ba? Session. Pero ito nga sinabi ni SP Escudero na after daw ng SONA. So sa Hulyo pa yan. So ito nga, bakit ano nangyari sa iyo, Coco Pimentel? Alam mo naman na ikaw, alam namin na top notcher ka sa bar exam ng mga abogado. Alam mo naman na sa basurahan ang tuloy ng ginagawa ng mga congressman. Di ba? Tapos, eto nga, siguro, kasi last term na ho ni Coco Pimentel sa senador. Hanggang ano na lang ho siya, hanggang June na lang. Itong June na lang ho to, tapos na yung term niya. Tapos kasi, nangangampanya na siya dito sa Marikina nga, sa congressman. Siguro naman, ginagamit niya ito bilang paandar o pampasikat dahil nga ito nga sa pagtakbo niya sa Marikina. Ito kasi isa pa dito siguro ang dahilan na pag-utusan yan ng administrasyon. Dahil nga yung asawa nga niya ay isang appointee po ng presidential. Yan. At bahagi ng Romualdez Marcos administration talaga. So, appointee po yung asawa niya. So, maybe, siguro, na nabigyan, alam niyo na limpak-limpak, na salapi, para itong, itong issue na to, i-brought out yung issue na to. Di ba? Yan ho, yun siguro sa mga dahilan. Yan ho. Kaya siya, ito nga, atat na dinggin nga itong Kasi nga, aalis na siya eh. So, wala na siyang choice na na makaboto para dito kung ma-impeach nga itong si VP Sara Duterte kasi last term na ho niya. Tung hanggang June na lang ho yan. Yan po. So, dito naman ho tayo sa sa NBI. Kung ano sinabi doon sa ni Pangulong Duterte na papatayin daw yung 15 senador. So, panoorin na natin. Ng Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagbibiro lamang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag nito sa isang proclamation rally ng PDP laban na patayin ang 15 senador. Sabi ni Santiago, wala pang senador ang lumapit sa kanila para magreklamo kaya wala silang sapat na dahilan para magsagawa ng investigasyon. Narito ang balita ni Cherry Light. Mga style ni Presidente Digong na ganun, puro patay. Dati yung, kumbaga sa alam nyo mga tao, kumbaga sa antibiotic, na immune kakaganon, immune na hindi nakakagating yun. Tama. No? Wala nang naniniwala, palagay ko. Ayan na. NBI nagsabi niya na, wala hong hindi na kinakagat ng mga tao yan sa pagbibiro ni Pangulong Duterte. Di ba? Alam niyo naman, biro lang ho ni Pangulong Duterte yan, yung mga pinagsasabi niya. So, nasanay na ho siya. Dahil, tsaka itong mga, naman, itong sa Senado, wala namang, mga senador, wala namang nag-complain na ito pa-imbestigahan. Ang nagpapagusto mag-complain yung sa mga palongges na kongresista.
Alam niyo na yun, mga tauhan ni Tambaluslos. Yun. Alam niyo na. Nilinaw ni Director Santiago na ang kanilang pangunahing jurisdiction para isagawa ang motu proprio sa investigasyon ay kung may banta sa Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Kasunod ito ng mga panawagan sa ahensya na imbestigahan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin na lang anya ang 15 senador sa isang proclamation rally ng PDP laban. Kaugnay niyan, kinuwestiyon din ni Santiago kung bakit ang mga nagrereklamo hinggil sa mga birong pahayag ng dating Pangulo ay ang mga hindi naman sangkot gaya ng mga nasa Kongreso. Sabi din ni Santiago, magsasagawa lamang sila ng investigasyon kung may senador na lumapit sa kanilang tanggapan para magreklamo kaugnay sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Iyon nga lamang, wala namang binanggit na pangalan ang dating Pangulo kung sinong senador ang dapat patayin. Tsaka, tingnan nyo, hindi naman sinabi kung sino doon sa 15 yung papatayin eh. Sino ba yung 15 na yun eh? Yung bang nakaupo o yung tatakbo? No? At saka, kung di ba naman talagang lokohan lang, meron ba naman porket namatay ng senador eh, automatic na yung kandidato ni mga senador ni Presidente Digong, yun na ang papasok. Matatandaan sa PDP lang. O, yan ha. Kasi naman, itong mga tulonggis na mga na to, mga congressman na to, sa pag inutusan lang siguro ng Tambaluslos, gagawin na agad. Alam mo naman yung mga yan di ba? Mabilis pa sa sa daga. Mabilis pa yan mga yan. Mabilis pa yan dahil nga pag inutusan yan, ito, sampahan nyo ng kaso. Ano nyo yan? Mga pinagsasabi ni Digong. Diba? Ito ngayon alam nyo na, pahiya sila. Sa NBI na nagsabi, na ito nga, yun lang, dapat may basehan. Wala naman ho basehan, di ba? Tuloy po tayo. Laban proclamation rally nitong Pebrero 13, sinabi ni Duterte na makakakuha ng upuan sa Senado ang kanilang mga kandidato kung papatay sila ng 15 senador. Noong Pebrero 17, naghain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng reklamo sa Department of Justice para sa case build-up dahil sa unlawful utterances at inciting to sedition laban kay dating Pangulong Duterte. Yung isa ho dyan, yung Torre. Ayun nag-file ng kaso na inciting to sedition kay Pangulong Duterte. Yun naman, alam niyo na, isa ring uto-uto rin na inutusan sa taas. Alam niyo na, yung mga pamamalakad nila, di ba? So, nakita niyo naman yung video natin kung ano yung mga pinagsasabi niya. So, wala, mababasura lang yan. Di ba? Ano mga pinagagawa ng yun? Botiking yun, di ba? For certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President Sara Duterte. This is based on constitutional as well as legal grounds. We feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. Yan na. Ito pa yung punta po sila sa Korte Suprema para ito nga magsampa ng kaso para dito nga na hindi i-deny itong impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Yan po. Papakinggan po natin si attorney. Yan po yung mga nagpunta dyan, mga nag-file po, yung mga attorney, tapos mga dabaway nyo po yan. Mindanawan po yan lahat. Tsaka yung iba pong mga vlogger po, may vlogger po si kasama mo dyan, yung mga vlogger din po ng DDS supporter. Pakinggan po natin. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also
follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these three and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Okay. Verification process. The verification process requires that it should be personally known. The allegations are personally known and studied by the respective congressman who signed it. And if you notice, the congressman who went there did not even know as to the subject matter of the discussion in the House caucus. And there was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. And therefore, this is defective. The verification requirement has not been complied with. And more importantly, there were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon in the Constitution. Specifically, Article 11, Section 3 thereof mandates that upon receipt of the impeachment complaint, the same should be included in the House in the order of business within 10 session days, and thereafter the Speaker should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. And these are mandatory provisions which were not followed by the House of Representatives. And why? Because Francisco versus House of Representatives mandates that if an impeachment complaint is already referred to the Committee on Justice, the 1-year bar period shall operate. And if the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Attorney, kano po tayo confident na magkakaroon po ng PRO, especially po na may arguments na same equal branch po ang SC and Congress? Well, it's up to the Supreme Court, but we pray that the Supreme Court will grant our prayers. So ayan po, sa madaling salita ho, talaga hong minadali yung impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Yan lang po yun kasi hindi ho dumaan sa proseso. Yun po ang sinasabi ni attorney. Yun nga, ito nga, hindi dumaan sa tamang proseso. Ito nga yung naging business reference nila. Naging business nila doon sa loob. Na madaliin ng pagboto laban kay VP Sara Duterte. So ito naman mga kababayan, update po tayo sa mga pangangampanya ng ating mga senador. So mamili ho tayo kung sino bang karapat-dapat sa kanila. Mga kapartner, malapit na ang 2025 midterm elections at narito na ang pinakabagong update sa kampanya ng ating senatorial candidate. Alamin natin ang huling kaganapan sa kanilang pangangampanya mula kay Carlo de la Peña. Bumisita si Senator Bongo sa Baguio City kung saan naging guest of honor and speaker ito sa pagtitipon ng local leaders doon. Si Ariel Carubin naman ay bumisita sa Cabuyao City, Laguna para ipresenta ang kanyang plataporma sa pagtakbo bilang senador. Nagtungo naman sa Malaybalay City sa Bukidnon si Bam Aquino, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nag-live na lamang sa kanyang Facebook page. Samantala nasa Pasay City naman ang alyansa para sa Bagong Pilipinas slate na kinabibilangan ng mga kandidatong sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naroon sina Senadora Pia Cayetano at Amy Marcos, Senator Ping Lacson, Francis Tolentino, Bong Revilla, Lito Lapid, kasama sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Abby Binay, Camille Villar at Congressman Erwin Tulfo. Kung pagpapalarin po ako, nais ko po tutukan yan. Nais ko po tutukan ang pabahay at makapaglika ng maraming trabaho para siguraduhin po na lahat po tayo ay magkaroon ng sapat na kita at napakagandang hanap buhay.
Ang gusto po natin Magandang plano yun. Tax sa kahit anong bonus. Lahat ng overtime pay, lahat ng 13th month pay, 14th month pay, performance bonus. Dapat yon wala ng tax dahil pinaghirapan po natin yon. Sige lang. Kung targetin yung fake news. Oh, yan. Ipagbawal natin ang fake news, yung fake content, nakakasira po sa society, nakakasira sa mga pamilya, nakakasira sa atin, nakakasira sa ating bansa. Isa po yan sa gusto natin gawin. Nakakasira daw dahil nalalaman yung mga sekreto nila. Nalalaman yung mga sekreto niya. Ayun lang yun eh. Sa kayong mga estudyante, yung anti-no permit, no exam policy, bawal na ngayon yan. Dahil sa ating batas, kahit hindi fully paid ang ating mga kabataan, pwede silang mag-exam. Mga kababayan, yan po yung mga plano nila. So, itong sa Alyansang Pagbabago, talaga nga bang pagbabago sila? O talagang isusuka na sila ng taong bayan? So, ito nga mga kababayan, ito ang ating balita ngayong araw. Mag-comment lang ho kayo kung anong masasabi nyo. At wag ho kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.